What's up, madlang people? And welcome to our vlog. Welcome back to our video. At kitang-kita at ramdam nyo naman na malapit na ang Pasko. Kapag malapit na ang Pasko, maraming Christmas decor. At Tamang-tama. kapag maraming Christmas decors, may possible hazards. At pag madaming possible hazards, isa na rito ay ang pagsimula ng sunog. At ayun ang aming tatalakay ngayon, ang fire hazards tuwing Pasko. Pero bago ang lahat, syempre pakilala muna, simula kay Lance. Yan nasa peak, mga dati nasa underground. Amad, Kahit di mo na ako saluhin, pares naman tayo. Lima, Bakit ang daming sinasabi? Francois, Salamin sa dingding na sana pag-ibig. Cargian, make sure to stay tuned to the end of the video dahil kami ay may secret na mensahe na dapat yung alamin. Pag nalaman nyo, may 10,000 kisses kayo kay Lance Beauty Pie. Ano? De, joke lang. Joke lang. May coupon kami para sa inyo. Tama. Let's go guys, Let's go! Sir, pwede po ba namin kayong ma-interview? Oo, pwede naman. Aware po ba kayo sa mga fire risks na associated sa mga decorations during Christmas? Oo, mga fires during Pasko. Napakarami niyan. Isa na dyan yung Christmas tree. Siyempre, pag totoong dahon. Ginagawa mo. Pag may fire hazard na malapit doon, pwedeng masunog yung Christmas tree. Pag nasunog, pwede mag-spread yan. Diyos ko po. Sir, para sa pangalawang tanong, ano po sa tingin nyo ang pinaka-common fire hazards tuwing Pasko? Pinaka-common, isa na dyan yung sinabi ko kanina na Christmas tree. Pangalawa yung fireworks. Nako, yung mga paputok ng paputok during Christmas. Wala namang masama, pero napakaraming putok di ba? Pwedeng mag-cause ng fire yan. Pangalawa, yung extension ng maraming nakasaksak, pwedeng sumabog yan. Christmas tree naman, sinabi ko rin kanina, nakakasunog yan. At panghuling tanong po, ano po sa tingin nyo ang mga safety tips na dapat i-adapt ng mga Pilipino sa Christmas decoration upang makaiwas ng pagsunog? Christmas decoration, yan, isa na dyan. Yung output, yung extension, huwag masyadong i-overplug, huwag masyadong i-overloaded. Sa Christmas tree naman, ilayo nyo lahat ng mga fire hazard na pwedeng makasunog ng Christmas tree. Sa fireworks, huwag masyadong excessive na pagputok. Maraming salamat po, sir, sa pagpayag na makapanayam namin kayo. Walang anuman, walang problema doon. So guys, tumungo na tayo sa first possible fire hazard ngayong Pasko. At ito ay ang Christmas lights. Ngunit, paano nga ba nagiging sanhi ng sunog ang Christmas lights? So, ayon sa mga eksperto at mga nabasa naming artikulo, ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pag-i-inspect sa Christmas lights natin. Kung ang bumbilya ba nito ay gumagana pa, walang defective wire, at kung ito nga ba ay buo pa. Isa pa sa paraan ay ang paglalagay ng ating mga Christmas lights sa lugar na walang flammable objects, o kaya ihiwalay ito upang hindi magsimula ng sunog at lumaganap. Maaari din nating bunutin ang ating mga Christmas lights sa gabi upang ito ay hindi mag-init. Ito rin isa sa paraan ng pagtitipid ng kuryente at makakaiwas tayo sa sunog. Ang kadahilanan ay ang pagkakaroon ng defective wires o mga sirang kable ng kuryente. Ito ay maaaring magsimula ng apoy, lalo na kung ito ay malapit sa mga flammable objects o mga bagay na madaling masunog, gaya ng kortina, papel, kahoy at iba pa. Muna tayo sa pangalawang possible fire hazard. Narito si Rima para ipaliwanag ito. Hello everyone! Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa pa sa mga possible hazard ngayong Pasko, ang octopus connection.
na kung saan maraming nakaplug sa isang saksakan o extension. Maaari itong mag-cause ng sunog dahil malaki ang chance na magkaroon ng shortage sa supply ng electricity, lalo na sa mga Christmas light and Christmas tree. Iwasan natin itong nakasaksak ng overnight. The octopus connection is the jam-packing of wires on an outlet. It is when a cord or power extension is plugged into another power source directly inserted in the outlet, thus creating an image of the octopus. Here are the things that we can do to avoid octopus connection. First, unplug appliances when not in use. Second, use high quality and high standard electrical products when replacing wires or other components. Third, do not use damaged appliances. And lastly, do not overload plugs. Have a jolly and Merry Christmas, everyone! Get the job done right with PAW Machine, where precision meets power. Base sa aking nabanggit kanina, ang isa sa mga fire hazard tuwing Pasko ay ang Christmas tree. Siyempre, hindi mawawala ang Christmas tree tuwing Pasko. Kaya talakayin natin ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkasunog nito. Base sa aming nakuhang impormasyon sa Google, isa na rito ay ang Christmas light. Ang Christmas light, pwedeng pumutok ang wire pag nag-overheat. Kaya, para maiwasan to, huwag nating buksan ng matagal to. At kung hindi natin ginagamit, bunutin natin sa saksakan. Kasi pwedeng itong pumutok at masunog ang Christmas tree. Pangalawa naman ay ang totoong puno. Pag-purchase ng totoong puno sa Christmas tree. Dahil may malapit lang na fire source, dumikit man lang dito sa puno, pwedeng itong masunog at kumalat ng mas mabilis. Mas fire prone talaga ang totoong puno kaysa sa artificial. Kung gusto nyo ng mas safe na Pasko at mas masayang Pasko, mag-purchase kayo ng artificial tree. Isa pang posibleng sanhi ng sunog tuwing Pasko ay ang paputok. Ang paggamit nito, lalo na kung malapit sa mga flammable objects tulad ng damit, kahoy o tuyong dahon, ay maaaring magdulot ng sunog. Paano nga ba natin maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Una, gamitin ito ng tama. Magsindi sa bukas na lugar, malayo sa bahay at sa tao. Ikalawa, bumili lamang ng maayos na paputok. Iwasan ang mga sira o expired na. Ikatlo, bantayan ng mga bata. Huwag hayaang magsindi sila ng paputok ng mag-isa. Ikaapat, at ang panghuli ay mas ligtas kung gagamit ng alternatibo tulad ng turotot o ilaw. Ngayong Pasko, gawing ligtas at masaya ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagiging maingat at responsable sa paggamit ng paputok. Tandaan, ang ating kaligtasan ay higit na mahalaga kaysa sa sandaliang kasiyahan. Yun lamang at bye-bye. Kreto mo. Wala. Anong sikreto mo? Wala. Power spray, sikreto ng mga gwapo. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Isa sa mga paborito nating tradisyon, tuwing Kapaskuhan ay ang pagsasabit ng mga makukulay na parol. Sa ating mga tahanan, nakakapagbigay ito ng saya at diwa ng Pasko sa paligid. Pero alam nyo ba na kung hindi tayo mag-iingat, maaari maging sanhi ito ng sunog? Siguraduhin di kalidad ang inyong bibiling parol. Piliin ang mga may sticker na ICC o PS Mark upang masiguradong pasado ito sa safety standards. Huwag na huwag niyong i-overload ang inyong mga saksakan. Pinakamaganda, gumamit kayo ng extension cord na may circuit breaker. Maraming salamat po sa pagkikinig sa aming video at sana napanood nyo hanggang dulo. Oh! Para malaman ang secret message. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Boom! Boom!
What's up guys? Welcome! Magaling! Bandang people pala. Sorry. Maraming salamat po.